So ayan, good morning mga kapitbahay. So marami nagtatanong sa atin tungkol sa bagay na to at gagawa natin to ng content. So siyempre tungkol to sa Grab, no? Mas maganda kasi na meron tayong knowledge about sa mga nangyayari at mga kung ano-ano pa sa kung asaan man tayong community or ano man tayong trabaho, dapat alam natin para iwas daya, iwas misunderstanding, misinformation. So, okay, mag-usapan natin bakit daw nawawala ang pangalan sa portal. Nawawala yung dati yung pangalan niya, yung PA niya, yung case number niya nasa portal ng LTFRB and then nawala. Bakit kaya? Baka peke. O, diba? So, pag-usapan natin, interesado ka, dyan ka lang. So ayan na nga guys, no, pag-usapan natin yung bagay na to. Dati, so mostly yung mga kabado sa mga ganitong bagay is yung mga nagpapalakad, no. Legit ba yung palakad? Kasi parang ano kasi yan, ganito yan. Medyo pangit lang kasi yung word na palakad, no? Meron talagang mga nag-aasikaso ng mga papel, like mga liaison, no? May mga office na malapit sa LTFRB na ano naman sila, legit naman sila na naglalakad ng papel. Paano ba siya? Paano bang mas magandang? Huwag na natin sige pagandahin yung salita. So, naglalakad, sige. Nagpa-process, ayun. In-English lang natin. Nagpa-process ng mga papel sa mga prangkisa, no? Provisional authority and lahat ng klase ng about sa transportation, no? May mga ganong offices na nag-guide or nag-assist sa pumapasok sa ganitong klase ng business. So eto na nga, nagpalakad ka ng papel, no? Nagpa-process ka ng papel, hindi ikaw ang naglakad, hindi galing sa Grab, hindi galing sa Joyride, hindi galing sa ano ba yun? InDrive pala. InDrive, Indeed sa ano yun. Yung inaaral nating business ngayon. So, yun nga, hindi ka nagpalakad sa mga TNBS na to, no? Sa mga offices na to. So ngayon, eto nagpalakad ka sa mga liaison, no? Yung mga nagpa-process ng papel. And then, nung unang bagsak sa'yo ng PA, merong andun yung pangalan mo sa portal. Ang portal po, makikita nyo po dyan kung legit yung papel nyo, no? Kung legit yung papel nyo, makikita nyo dyan yung pangalan nyo sa portal ng LTFRB, no? Na government po natin, LTFRB.gov.ph. Hindi ako nagkakamali sa website, no? So pag chinek mo dyan yung mga nakaregister, ng mga legit na nakaregister, makikita mo dyan yung pangalan mo. And then, ba't ganito ang nangyari? Bakit nawala? Bakit nawala ang pangalan ko? Kuy, ang dami nagtatanong sa ating page, no? Medyo busy kasi ako nitong nakaraan, kaya hindi ko gaano agad nasagot, no? So nabalikan ko siya kanina, nabasa ko siya. Bakit nawala yung pangalan ko? Nung una nandun yung pangalan ko. So eto na ang sagot. Eto na ang sagot. Naka-PA ka, Provisional Authority. Ibig sabihin ng Provisional Authority is binibigyan ka ng rights na bumiyahe habang inaasikaso mo yung prangkisa po nung papel. So, ang problema, meron ka 90 days para asikasuhin yung mga requirements para mapasa, para sa prangkisa. Hindi ka kagad nakapagpasa at hindi ka nakapag-renew, no? So, ang sagot natin kung bakit nawawala po sa portal is hindi ka nakapag-renew. Kung nag-renew ka naman po, nagpasa ka ng renewal, no? Yung may vlog tayo about dyan, may video tayo about dyan kung paano mag-renew ng PA. Nagpasa ka, nag-renew ka, kaso hindi ka pa nakapagpasa ng mga requirements para sa CPC. So, ang tendency na mangyari is mawala ka po sa portal. But, pag nakapagpasa ka ng requirements at nakapag-renew ka ng PA, babalik po yung pangalan nyo uli sa portal. So kaya siya nawala is dahil hindi na-renew
Hindi po na-renew yung inyo pong PA, yung provisional authority nyo po. Iyan lang po ang dahilan. So kung nawala po ang pangalan nyo sa portal, wag po kayong matakot. Ang kailangan nyo lang pong gawin, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapitbahay, is ilagay o ipasa yung lahat ng requirements for CPC, no? Ilagay nyo lang po dyan, and then babalik na po yung pangalan. Legit po yan. Once na pumasok na po sa portal yan ng LTFRB yung pangalan nyo, legit po yung papel nyo kahit pinalakad nyo po yan. Madami naglalakad na legit, no? Kaya wag na kayong papayag sa sinasabi nilang mga naglalakad na tempo. Ay, gigil ako dyan sa mga tempo na yan. Tempo, temporary. Yung provisional authority nga, temporary na nga yun. 90 days nga lang yung permit na yun eh. Diba? Tapos may tempo pa kayo na i-invento. Tempo. No? Tempo na biyay din, lakad kagad. Wag po kayong papatol sa mga yan. Mag-aaksakaya kayo ng oras, panahon, pera, at malulungkot, mai-stress po kayo. Kung gagastos lang kayo, dun lang kayo sa legit. No? Sa legit na po kayo. Wag na po dun sa ano. Wag na po dun sa peke. No? Iwasan po natin yan. Alam naman po natin ang ating gobyerno ay blank. Tungkol sa mga ganyan, no? So, iyan na nga guys. Ito, yung mga naglalakad, hindi naman sila illegal, no? Legit sila. Hindi ka mukha dun sa kunyari sa LTO nagpunta ka, tapos may babayaran, tapos ganito, ganyan, no, diba? So ito, legal naman sila. So paayos natin sa tamang mga tao, no? So paano? Aalis muna ako. Hindi muna ako nakakabiyahin itong mga nakaraan at may naasikaso tayong mas importanteng bagay. So nakaramdam kayo ng tumal itong mga nakaraan. January na po yan. January, February, March. Yan. Normally 3 months po yung nararamdaman nyo na yan. So mag-ingat po tayo lagi. Mag-pray muna bago bumiyahe. Maging mabait sa pasahero. At huwag mainitin ang ulo sa kalsada. Bye bye everyone!